Bomba Diamond. Alam mo ba ito? At yan po ang ating pag-aaralan sa video nating ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti tayong kalalagayan, laging ligtas sa anumang pong sakit at karamdaman, sa mga nasalanta at naapektuhan po ng bagyo na nakaraan, nawa po ay safety lamang kayo at kayo po ay ligtas sa anumang kapahamakan. So, sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin, ito po ay bago kong tuklas patungkol po sa diamond. Sapagkat ito ay sarili kong experience sa loob po ng 15 na taon kung pag-aalahas, pamimili ng ginto pilak. For the first time, ngayon lamang po ako naka-encounter ng diamond na ganito. Marami na po akong nahawakan na kilatis na diamond. Pero talaga po, bukod tangi ang diamond na ito na aking na-encounter. At ito nga po ay kung tawagin ay bomba diamond. So ano ba ang bomba diamond? Ang bomba diamond, ang katangian po nito, unang-una, ito po ay maputing-maputi din po, kamukha ng diamond na tunay. Kaya po nung pagtingin ko, talagang hindi ako nag-isip na ito ay fake. Talagang sabi ko, diamond ito. Dahil kamukha ng tunay. Pangalawa, ito po ay nakasetting sa singsing na may tatak PT950. So ang singsing pong ito ay kung napapanood nyo po sa nauna kong video, nakipag-meet ako sa aking subscriber sa Quezon City, Payatas. Dahil nag-chat po siya sa FB page natin, ang sabi niya, Idol, bumibili ka ba ng PT 950? Sapagkat sinangla namin sa pawn shop, ang tanggap lamang ay 900 pesos. At ito po ay may bato. Kaya sabi ko sa kanya, pagdating sa ganyang usapan, hindi pwedeng chat-chat lamang tayo o video lamang tayo. Sapagkat sa tatak po niya ay nagduda ko na baka po ito ay peke. Pero ang pagkakatatak po niya is perfect po yung pagkakasulat ng PT 950. Hindi mo masasabing dinoktor lamang, talaga pong pulido. Ang pagkakaiba lamang, mas mababaw po ang pagkakaukit kaysa sa original na PT 900. Ano po? O PT 950. Kaya ang sabi ko sa kanya, mag-meet up tayo sa QC, sapagkat yung time na yun ay may lakad din po ako. Kaya sabi ko, sabay na natin. Kaya nung mag-meet kami sa Jollibee, ano po, nakita nyo naman yung video nauna, ay sabi ko sa kanya, patingin ng iyong alahas, ng iyong singsing. So yung kanya pong pagkakatatak sa kanyang singsing ay nakasulat po ang PT 900 o PT 950. Kaso, yung pagkakaukit nga po is mababaw lang. Pero, hindi mo iaakalaing dinoktor. Kaya kapag hindi ka talaga sanay sa usapang alahas, pag hindi ka talaga nagiginto pilak, Vaticano, mapipake ka po. Kaya lang, nung pagbasa ko, sabi ko PT 950. Tapos yung kanya pagkakasingsing, talagang puting-puti. Tingin ko po, binalot pa ng rhodium eh. Kaya napakaputi po niya. Pero, nang asayin ko, bagamat may tatak na PT 950, silver po ang kanyang uri. Kaya, napakahalaga sa isang mamimili, mag-aalahas, na kabisado mong uriin ang lahat ng precious metal. Kaya ang pag-uri ko, silver. Tumawag pa nga po sa isang kaibigan na magaling mamili po sa Manila eh. Ang sabi niya sa akin, sinend ko yung tatak, sabi niya, platinum yan. Pero sabi ko sa kanya, hindi. Kasi kahit may tatak, inuri ko,
ay silver. Hindi na po siya nag-reply. So, nung pag-uri ko, kinuskus ko sa bato, binuhusan ko ng asido, nabura. Ang platinum po, kapag kinuskus mo sa bato, binuhusan ng asido, hindi po yan mabubura. Sapagkat hindi kayang lusawin o tunawin, tablan ng asido ang platinum. Pangalawa, binuhusan ko yung singsing, nasunog. Silver talaga, kasi umitim at nagkulay gatas-gatas. Sabi ko silver talaga. Tapos, yung diamond, yung bato sa singsing niya, inisip ko kaagad, wala naman kasi akong, tandaan niyo po, yung mga tinuturo ko sa inyo about tutorial, karamihan po yan, halos lahat, ay base po sa sarili kong experience. Kaya yan po is the best. Experience is the best teacher. Kaya po nung pagtingin ko sa diamond, puting-puti. Sabi ko, wala naman talagang diamond ako na na-encounter na nakasetting sa silver. Naisip ko tuloy, baka for the first time, magkakaroon ng diamond sa silver. Ang ginawa ko, niliha ko. Niliha ko po 10 beses, kinuskus ko po ng 10 beses. Pak. Hindi talaga nagasgas. Hindi pa ako nakontento. Kinuskus ko ulit ng 10. Hindi ulit nagasgas. Hindi po basta kuskus yun ha. Talaga pong halos iubusin ko yung lakas ko po. Makuskus lamang. Hanggang sa maubos na po yung talim ng aking liha. Siguro, naka 10 beses ako na yun ay ikuskus ng ikuskus sa liha. 10 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 10 dami ng ganun. Bali 100. Hindi pa rin po nagagasgasan. Naiisip ko, gustong-gusto ko ng bayaran eh. Pero sabi ko, sa isip ko lang, wala talagang diamond na nakaset sa silver. Pangalawa, mali pa ang tatak. Imbis na silver ang tatak, tinatakan po ng PT 950 kahit perfect. Naisip ko tuloy, for the first time, para yatang may lumabas na diamond. Tapos isinit sa silver. Hindi po talaga ako tumigil. Hanggang sa ikuskus ko na ikuskus, at doon po, sa napakaraming beses na kinuskus ko siya, doon ko na po nakita, bigla pong lumabas yung kanyang pagkakapake. Hindi nga agad nagasgas yung ibabaw. Yung gilid lang ng kanto muna tinamaan. At doon pa lang, nakita ko, fake ang diamond. So, yun po pala ay may bagong labas ngayon na bomba diamond. Di ko lang sigurado kung bagong labas na yan o matagal na po yan, yung bomba diamond. Pero isa lang ang sigurado ko, sa 15 taon kong pagiging tupilak, ito na po ang kauna-unahan kong naka-encounter ako na talagang halos talagang di ko maisip kung paano nangyari yon na sa tagal kong kuskus ng liha na napakagaspang ay hindi po nagasgasan. Pero ulitin ko po sa inyo, pagdating sa usapang ginto, pilak, alas, diamond, iba po talaga ang may alam. Dapat po ay kabisado nyo ang totoo. Para lamang po ang pagiging ginto, pilak, para ka pong isang empleyado ng bangko. Isa lang po ang nasa isip ng empleyado ng bangko, lalo na po yung nasa cashier. Ano po? Isa lamang po ang kanilang katangian. Pine-perfect po nila ang uri ng tunay na pera. Ibig sabihin, kabisado at kilala nila ang katangian ng original na pera. Kaya pag hinawakan nila ang pera at hindi po ito nagtugma sa original na kabisado nila, matik, fake po yun. Ganon din po dapat sa mga alahero na naginto pilak. Ano po? Kabisado mo ang tunay. Para kapag nagkaiba, matik, fake. Kaya lamang po dito talaga sa bomba diamond, iingatan nyo po, ano po, gagalingan nyo po ang inyong pagbili at ang inyong pagkilatis. At sa haba-haba na rin po ng panahong pamimili ko ng ginto pilak, ito na rin po ang kauna-unahang nakitaan ko ng may tatak PT 950. Kung marami mang fake na alahas na ang tatak ay PT 950 o PT 900, ngayon lamang po ako naka-encounter ng singsing na ang tatak ay platinum, pero hindi naman po siya platinum. Silver nga. Kaya po,
dapat talaga ay kabisaduhin natin. Maging bihasa po tayo sa pamimili ng ginto pilak. Kaya nawa po itong video kong ito ay nai-update ko po kayo sa mga subscriber ko. Marami po tayong subscriber. Ano po, mga followers natin dyan na umaasa sa ating mga turo. Ina-update ko po kayo. Ano po? Kasi yung turo ko sa pagkilatis ng diamond is liha. Totoo po yun. Pero ito pong bomba diamond, maging maingat po kayo sa pagsuri. Ganito na lang. Kapag silver at may bato, huwag nyo na pong pag-interesan. Matik, yan po ay hindi diamond. At sa pagtatak naman po ng PT900, kailangan po is naka-engrave na malalim talaga ang ukit ng PT900, PT950. Malalim ang pagkakaukit. Perfect. Kapag medyo duda kayo sa pagkakaukit, ano po, ganyan po ang gagawin nyo. Kahit po maubos ang liha nyo, baka nga po inabot ng 2 oras hanggang 2 oras talaga. Yung pagkilatis ko, bro mo, halos dahil sa 2 oras, habang kumakain sa Jollibee kami, halos nasa 2 oras talaga. Nakinuskus ko ng kinuskus. Nagpalit pa ako ng liha noon. Yung isang kwadradong liha, hindi ako makontento kasi hindi ito ang alam ko eh. Sabi ko, hindi ito ang original na kabisado ko. Kaya nung maubos yung isang liha, kumuha pa ako ng isa. At doon ko po natuklasan na may diamond pala na balot ng di ko alam kung iyan ay karbonado. Basta ang may tatawag ko at ang tawag po namin dito bilang mga magiginto pilak, ang tawag po dyan ay bomba. Bomba diamond. Pag sinabing bomba diamond, yan po ay fake. At kapag hindi mo kabisado, talaga pong mapipeke ka dahil hindi basta-basta tinatablan ng liha. Kapag ang magbebenta po sa inyo ng diamond ay ayaw ipakuskus sa liha, wag nyo na pong bilihin. Okay? Kasi kung ibebenta po nila yan, kahit anong gawin mo, bibilhin po, ibebenta po sa iyo yan. Basta sabihin mo, kung papasa ito sa aking pag-test, bibilhin ko sa iyo. Kung hindi at ayaw nila pumayag, wag na po kayo magpumilit, baka po lamang kayo ay mapek. Nawa po ay may natutunan ang mga dati kong subscriber, taga-suporta. Nawa ay na-update ko kayo at na-alarma kayo at may natutunan kayo. Paki-like and share nyo po ito sa ating mga mahilig sa alahas, sa diamond. Sa mga bagong dating, kung nagustuhan nyo po ang ating video, paki-subscribe nyo po ang ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Paki-hit nyo po ang notification bell upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo nga, paki-share, like sa ating mga kaibigan. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ang trabaho ko, pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak, kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan na ginto. Agad ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.